Okay. Good afternoon po sa mga lingkod ng Panginoon. Welcome po. Yung atin pong Thursday class ay atin pong gaganapin ngayon. Dahil nga po meron po tayong lakad bukas. Papunta po tayo ng Cagayan de Oro. Araw po ng Huwebes. Abutin tayo ng hanggang Sabado po doon. Kaya pati yung Saturday class, wala po tayong klase muna. So, ang ating po subject ay the doctrine of angels. Roman number 4. Pag-usapan po natin sa hapon na ito, what is the nature of angels? Yung pong kalikasan ng mga anghel. So, tayo muna ay manalangin. Hingi tayo ng gabay sa Panginoon. Okay. Samuel, open us in prayer. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa hapon po ito, Panginoon, na patuloy ka namin sisiya sa atin, Panginoon, Lord, at ang mga salita. Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang makita sa aming harapan, Panginoon, Lord, at binabalangin namin, Panginoon, ang aming tagapagtulong na bigyan po siya, Panginoon, Lord, ng knowledge and wisdom sa aming pagtulong, Panginoon, at maayos na pangangatawan, malusog na pangangatawan, Panginoon. Maging sa aming mga klase, Panginoon, wala po dito, Panginoon. Binatang po sila sa kanilang pagpunta, Panginoon, at maging sa aming pag-uwi. At ikaw, Panginoon, ang aming maritaas sa hapon ito. Ito po, aming sama at panalangin in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, thank you sa nasa online. Pastora Julie. Yan. Pastora Asher. Hello po. Yan, Pastor Jeremiah. So, welcome po sa atin pong klase sa araw po na ito. Roman number 5 po natin pong manual. The Doctrine of Angels. Dito po tayo sa nature of angels. Letter A, pag-usapan po natin. Angels are created beings. So, yung mga angels daw po ay included as created beings. Kasama sila sa mga nilikha. Kaya si Satanas, kasama po sa mga angels, Lucifer, ano po? Ibig sabihin, siya po ay kasama sa mga created beings. Colossians 1:16, Psalms 148, verse 2 and 5. Hanggang 5 na, verse 1 hanggang 5. Sabi po, for by Him, all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. So, kaya sinabi all things, lahat daw ng bagay ay created by God. Yung nasa langit at maging sa nasa lupa, po? Nakikita o hindi nakikita. Kapangyarihan, o yung mga tinatawag na mga dominions at saka mga principalities, mga powers. At ito yung purpose. All things were created through Him. Lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At lahat ng bagay na nalikha dapat mabuhay para sa Kanya. They were created. We are all created through our Lord Jesus Christ. At yung pangalawang purpose, yung mga created beings dapat mabuhay para sa Panginoon. Included dyan si Satanas dapat. Kaya lang nagrebelde nga. Awit 148, verse 1 hanggang verse 5. Ayan. Thank you for joining us, Madam Cynthia. Sabi po diyan, praise the Lord from heaven. Praise Him in the heights. Praise Him, all His angels. Praise Him, all His hosts. Praise Him.
Sun and moon, praise Him. All you stars of light, praise Him. You heavens of heavens, and you waters above the heavens, let them praise the name of the Lord. For He commanded, and they were created. Amen. So, ano po ang itinuturo rito? Ano pa ulit-ulit na salita dito? Praise Him. Praise Him. No? Purihin ang Panginoon. Sino raw po magpupuri sa Panginoon? No. Lahat ng nilikha. All His angels, no? Dapat magpuri sa Panginoon. Yung nasa langit, di ba? Nasa kalawakan. Maging yung pong araw. Maging ang mga buwan o ang buwan. Di ba? Dapat magbigay ng puri sa Panginoon. Ang mga stars. Puri sa Panginoon. So, let them praise the name of the Lord. Bakit? For He commanded, and they were created. So, yan po yung papel ng angels. Included as created beings. Hindi po angel hindi po yung kasama sa 1:26 hanggang 28, di ba? Let us make man in our image and in our likeness. Hindi po angel ang kausap ng Diyos doon. Kung nagkaroon ng plural, di ba? Let us, plural yun eh. Make man in our image as our plural, may kausap na creator. Amen? So, andyan si God the Father. Of course, malinaw po sa John chapter 1, no? Na ang ating Panginoon ay kasama sa Creator. Ang Holy Spirit kasama sa Creator. No? Genesis 1:2. Ang sabi ron, and the Spirit of God was moved upon the face of the waters. So, kumbaga sa present sila sa panahon ng creation. Number 1, including angels, pinag-usapan natin, they are each individually created, for they do not reproduce after their kind, as do the animals and man. O, hindi raw pwede mag-reproduce. Hindi raw pwede madagdagan ng angels. Kaya mali po yung mga turo ng ibang sabi nila pagka ang bata, baby, namatay, nagiging angel daw, Sabi ng dati nating pananampalataya. Pero hindi po ganun ang tinuturo ng Bible. They cannot reproduce. So, ibig sabihin, hindi na sila madadagdagan. Matthew 22:30, basa. Chapter 22, verse 30 ng Matthew. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. For in the resurrection, they neither marry, nor are given in marriage, but are like angels of God in heaven. So, may comparison. Sa muling pagkabuhay daw, doon sa langit, yung pong mga tao, wala na po pag-aasawahan doon. Kaya mapalad ka kung ikaw halimbawa nag-asawa ka, tapos ayaw na ayaw mo yung napangasawa mo. Di ba? Pagdating sa langit, hindi na kayo mag-asawa. Di ba? So, yun po yung sinasabi doon. Kung ayaw na ayaw mo, paano kung gustong-gusto mo yung asawa mo? Ha? Meron bang asawa na isinusuli? Di ba? Meron gano'n, no? Hindi siya patayo na. No, pinagsawaan na. O kaya di naman pinagsawaan, nakita yung ugali. Di ba? Nakita yung sama ng ugali. No? So, kayo, halimbawa, yung po bang asawa ninyo, satisfy kayo?
na naniniwala kayo na sila po ay, yung babae sa mga lalaki dyan, hugot sa tadyang. No? Hugot sa tadyang. Meron pa talagang particular na tao na galing sa tadyang ng lalaki? Na babae, alam ba? Eh kung hindi healthy yung relationship nila, di ba? Masasabi ba, di ba may nagsasabi, hugot ba sa tadyang ko itong babae na ito? Alam po po siya pag pinugod yung babae, tatadyak sinisipa. Di ba? Ay, yung mga lalaki iba naman Tinatadyakan. kaya nga Kaya nga sa tadyang, ibig sabihin, pantay. Hindi sa ulo, no? Hindi sa bandang itaas ng ano. Kasi para pagkaano naman, nagmamalaki, di ba yung mga babae? Diba, may lalaki bang battered husband? Meron din, ano? Pero napakadalang. Ang majority, marami babae, battered housewife, battered wife. Yung talagang binubukulan talaga, no? So, number 2, they are each individually created and therefore are referred to as the sons of God. So, yung pala ibig sabihin lang ng sons of God doon. No? Hindi yung katangian ng katulad ng katangian ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya lang pala tinawag sons of God dahil nga included as created beings. No? Number 3, they are each individually created and hence they are dependent, finite, and limited beings. They do not possess divine attributes. Ang mga angel daw po, individual, no? Kahit sila Michael, si Gabriel, sino pa ba? Lucifer, ba? Meron ba ibang pangalan? No? Seraphim, di ba? Yan ang mga names ng mga angels So, they were all created. At dahil nga created being, they are dependent. Di ba? At finite. No? Ibig sabihin, they are limited beings. Hindi po sila unlimited. Hindi po sila infinite. No? Ang Diyos lang po ang infinite. Amen? Ang Diyos lang po yung unlimited. Diba? Katulad din ng tao. We are all limited. Angels are also limited. Mas powerful nga lang ang angels, tama ba? Kaysa sa tao? So, hindi kailanman nagkaroon ng tinatawag na divine attributes ang angels. No? So, hindi ba divine attributes yun? Yung kanilang katangian? Anong tawag doon? Kung hindi divine attributes, ano yung ibang termino? Ano yung ibang kahalintulad? Diba? Ano ang angels? Kung hindi sila divine attributes, ano sila? Spiritual. Tama ba? Meron silang tinatawag spiritual attributes. Number 4, they were created prior to the creation of the earth and man. Job 38, verse 4 hanggang 7. In other words, there are no new angels. Wala na pong madadagdagan na anghel. All of the angels that exist today were part of the original creation of God.
So, Job 38 verse 4 hanggang 7. Basa nga po. Job chapter 38. Ano sabi? Chapter 38 verse 4 hanggang 7. Saan ka nandoon nang ilagay mo ang mga patibayan ng lupa? Pakinggan mo kung mayroon kang unawa. Sino naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman o sino nagunat ng talukat niyan? Sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan o sino naglagay ng matong panulo niyaon? Nang awit na magkakasama ang mga bituin pang umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Okay, hanggang 8 na yon. Ay, hindi pa po. Where were you? O sino nagsara ng mga pinto sa dagat ang mga pumiglas na gaya ng pagpiglas mula sa bahay-bahay? Amen. So sabi na, where were you when I laid the foundation of the earth? Tell me, if you have understanding, who set its measurements, since you know, or who stretched the line on it, on what were its bases sunk, or what laid its cornerstone, when the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy, or who enclosed the sea with doors, when bursting forth, it went out from the womb. So, ibig sabihin, ulitin ko, number 4, they were created prior to the creation of the earth and man. No? All angels that exist today were part of the original creation of God. Sino nauna i-create? Tao o angels? Angels. So, kasi sa langit pa lang ano na sila. Ang creation ng tao nagsimula sa Garden of Eden. Tama? Letter B. Angels are spiritual beings. Yun, tanong ko sa inyo kanina. Hindi po, wala po sila tinatawag na divine nature, ha? Pero spiritual beings sila. Hebrew 1:14, sabi ron, they are not all ministering spirits. In Psalms chapter 104 verse 4, number 1, angels are not limited by natural bodies. Yet at times, they appear to man invisible, even human form. Ang angels daw po, hindi po sila limitado, no? Sa anumang natural na mga no? Pwede rin maging tao. Tama ba? Pwede mag-add yung tao. Tama lang. Basa nga po Genesis 19:1. ng Genesis. Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila ng mayo si Lot at sinalubong sila, nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel. Okay. Now the two angels came to Sodom in the evening, as Lot was sitting in the gate of Sodom. And when Lot saw them, he rose to meet them and bowed down with his face to the ground. And he said, Now, behold, my lords, please turn aside into your servant's house and spend the night and wash your feet. Then you may rise early
and go on your way. They said, however, no, but we shall spend the night in the square. Oh. Ano nakita ni Lot? Literal angels? Literal na angels yung kanyang nakita? Nagkatawang tao. Oo. Nung makita ni Lot, anong ginawa niya? Ha? Nagpatulong siya. Nagpatira pa. Ano yan? Sinamba? Sinamba ni Lot ang angel? When Lot bowed down, anong implikasyon? Sabi sa verse 2, inanyayahan ko po kayo sa amin. Doon na kayo magpugas ng baha at magpalibas ng tubig. Ano yun? Sinamba? Hindi bigla. O Ang dito sa rin, paglikod kasi, yung bow down? dalawang klase kasi yan. Oo nga, kaya nga ang tanong, ano yun? Yung ginagawa kasi ng mga Japanese, paglikod tigil. O, nagrespeto lang, respeto. Respect. Oo. Giving respect. Oo. Hindi ba nakasulat na when they bow down, they worship, Because I'm Lot worship them? Wala pang word ng worship. Walang worship, ano? Wala po. Kasi ang sinasamba, Diyos lang eh. Bound lang. Oo. Bound. Okay? Bound himself. Hanggang yung kabuuan, wala siya talagang ginawang pagsamba. Sabi ng verse 3, yet he urged them strongly, so they turned aside to him and entered his house. So ayaw nilang ayaw nilang tumuloy dapat kay sa bahay ni Lot, tama ba? Pero nagpilit si Lot, sabi niya, he urged them strongly. Verse 3. So what happened? So they turned aside to him and entered his house. Napilit. Pumasok na sa bahay. And he prepared a feast for them and baked unleavened bread, and they ate. Yung mga angels kumain ng unleavened bread. Verse 5. Verse 4 muna. Before they lay down, matulog na, the men of the city, the men of Sodom, surrounded the house, both young and old, all the people from every quarter. Nung malaman ng mga taga Sodoma, tama ba? Na merong bisita, etong si Lot, pinalibutan ng mga taong bayan, mga tao, matanda, bata, kasama raw, At pagdating ng verse 5, and they called to Lot and said to him, where are the men who came to you tonight? Bring them out to us that we may have relations with them. Nabalitaan namin may bisita ka. Siguro maganda lalaki, di ba? Ilabas mo sila sa amin, sabi po ng mga tao. Anong purpose nila? Makipagtalik doon sa sa dalawang angels na ito o bisita ni Lot, di ba? Sa verse 6, but Lot went out to them at the doorway and shut the door behind him and said, please my brothers, do not act wickedly. Namamagitan si Lot, mga kapatid, maawa naman kayo. Huwag kayong gumawa ng masama, sabi po ni Lot. Verse 8, now behold, I have 2 daughters who have not had relations with man. Please, let me bring them out to you and do to them whatever you like. Only
do nothing to these men, inasmuch as they have come under the shelter of my roof. So, mayroong pumapasok na, ano yun, ritual nila o kaugalian nila. Pagbisita ka, hindi pwedeng gagalawin. Di ba? Hindi pwedeng kakantiin. Oh. Kaya ang purpose nila, makikipag-relationship o makikipag-shipping doon sa dalawang bisita ni Lot. Eh, sabi ni Lot, huwag niyong gagawin yan, wicked yan, masama yan. Ay, yung kanyang gagawin, ay papasipingan niya yung kanyang dalawang anak na babae. Hindi ba wicked yun? Di ba? Yun na lang anak kong dalawang babae. Ano, may mali di si Lot doon? O ano ba yun? Parang Bishop yung ano yung pinagbabawas na LGBT. Hmm? Yung sa LGBT. LGBT. Mga babae sa babae, lalaki sa lalaki. Oo. O mas gugustuhin pa ni Lot na parang rapin ng mga taong bayan. Yung kanyang dalawang anak na babae. Eh di ba, pagka sa pamilya, common sa family, ibibigay mo na yung mga bisita mo. Pabugbog mo na yung mga bisita mo. Huwag mo lang, ibibigay mo yung anak mo. Di ba? Or else, ilalaban mo bisita mo. Dalawa lang, di ba? Pagtatanggal mo yung bisita mo, wala kang bibigay. Di ba yun ang dapat, hindi mo bibigay yung bisita mo, hindi mo ibibigay yung anak mong dalawa. Patay kung patay na ito. Pero, yun, bakit binigay ni Lot? Bakit minabuti pa niya na sipingan ng taong bayan ng kanyang anak kaysa naman doon sa kanyang dalawang bisita? Di ba? Matindi yung kasi tingnan niyo yung ritual, yung kumbaga kaugalian, pagtrato ng bisita. Tapos na yung pagbibisita. Yeah. Alam ba ni Lot na angel yun? Alam ni Lot na dalawang angel yung kasama yung bisita niya na yun? Kasi anyong tao, di ba? Kumain pa nga eh. Ang alam niya talagang common person. Pinakain, kumain. Yan yun, So, kasi nga sabi nga ng huling pangungusap, only do nothing to this men in as much as they have come under the shelter of my roof. No? Meron silang kaugalian. Pag pumasok yun, tinanggap mo sa tahanan mo, bisita mo, pananagutan mo yun. Diba? Kailangan, hanggat nandiyan dyan siya sa bahay mo, poproteksyonan mo yan. Wala namang problema ron sa ritual na yun. Kasi Ang problema, dapat proteksyonan mo rin anak mo. Higit mo nga dapat proteksyonan ang anak mo kaysa bisita mo. Diba? So may mali. hindi kaya tradition din nila yun. Ayun nga ano yun, May visa pa naman. Ito kasi yung paglalit na sa panahon na yun. Kaugalian na Di ba meron isang bansa na kapag bisita ka, hindi bigay yung asawa. Merong mga tribo na ganun. Oo. Pagka ikaw ay Bisita ka, tinanggap kang bisita, sa bahay nila, hindi bigay yung asawa mo. Hindi yung asawa mo sa nung tumanggap sa'yo, papasipingay asawa niya sa'yo. Hindi bigay sa'yo. Oo. Kaya nga, Siya mag-service siya habang nandun. ano rin, kumbaga sa kultura rin yun. Tulad nila yun. So, meron pong ganyan mga tribo talaga. No? Pero Bishop dito kasi inano rin nila yung huwag magkaroon ng contact yung lalaki sa lalaki. Yun ang talagang niya, ang purpose. So, yun nga,
No problem with that eh, lalaki sa lalaki. Kasi, ginawa Pero ko- bakit naman payagan pati yung anak niya naman, Yung pasipingan? kapatid, bilang ko siya na, yun ang parang pinakabayad, parang case na lang. Yung pakialaman, sige ito ng mga anak ko. Hmm. Gawin nyo na sa kaya ng gusto gawin, sabi niya. Oh, yun nga, siyempre, sa isang banda nga, Pero sa atin, maaatim ng tatay yun. Pero sa atin, baliktad, hindi tayo papayag. Hindi ka papayag talaga, ilalaban mo yan ng patayan. Di ba? Sa atin pa ng visa, medyo magkaiba eh. Magkaiba kasi yung parang kasi naman natin. Kultura. Kultura kasi hindi kami yan. Hmm. Kaya, So, allowable ba yun? Biblical, kung kultura? Hindi naman, ano? Kasi isang beses lang nangyayari yun, ano? Wala tayong mababasa, buong Bible eh. Si Lot kasi Bishop, nandun sa lugar ng ano eh. Na hindi naman talaga kaya ng Diyos o mga lugar ng Panginoon eh. Hmm. Yung sa Sodom at Gomorrah, siya lang naman sasabihin natin na parang nakalinya sa ano ni Abraham. Siya lang yung pamilya. No. Kaya yung mga tao, kung saan walang kumialaman sa Diyos, hindi Wala pang batas. dapat yung Diyos. Oh. Wala pang batas yun. Pero Meron kahit na, di ba, yung meron physical. man, dahil sa kaugalian nga nila, Hmm. sabihin, alawable yun. Pero sa ating panahon, siyempre, panahon natin doon, hindi alawable sa atin. Parang Muslim, alawable sa kanila mag-asawa ng marami. Hmm. Kung sa atin, hindi pwede. So, allowable na pasipingan mo yung anak mo. Di ba? Pero hindi siya, wala naman kayo sinabi na parang si Pina o whatsoever. Oh, binigay niya eh. Binigay niya yung kanyang ano. Ang purpose niya to have a relationship with them eh. Sabi ng mga tao, kaya nga na... Wala ako, Bishop, na yung mga tao na yan, Hmm. na pumunta sa bahay nyo, may nangunguna dyan, posibleng wala. Meron yan, merong parang nangunguna yan. So, Pag sinabi hindi. kami ninyo, siyempre, pag yung ginawa halimbawa ng pinuno sige, akin kong isa, sige, akin kong isa. Mm. Sige, magsilid tayo. oh. Bayad na sila, para doon. Tayo ba? Di ba yung panahon nga ng hupon eh, di ba? Yung mga kadalagahan eh, talagang sinisiping marami na ano, no? Marami na buntis ng mga dalaga. Ito, Bishop po, sa atin kasi, lalaki at babae, parehong mahalaga, tama? Hmm. Pero sa Muslim Bishop sa original talaga na ano, ang mga Muslim, ang babae, ano Oh. parang walang masyadong mahalaga sa kanila. Kasi pag kinuha niya, pag kinuha niya ang asawa niya, wala tayong karapatan. Walang... Yung apelido, yung lagi natin mawawala na. Hindi ka ng lalaki. Kaya okay lang na pasipingan niya yung mga anak niya, ng dalawa. Hindi nga pinangalanan eh, no? So, walang pangalan. Sabi dito, ano eh, parang hindi ibig sabihin na tama ang ginawa nito. Oo. Hindi pinupuri ng Biblia ang kanyang alok. Hindi na tolerate yun. Walang ibang ganun. Ininalahat lamang ito ang tunay na nangyari. Malaking bagay Well. doon ang pagprotekta sa mga bisita sa kultura noong panahon na iyon. Napakahalaga ng hospitality o pag-iingat sa mga manauhin. Malaki ang pananagutan ng may-ari ng bahay na protektahan ang kanyang bisita kahit sa panganib. Kasi ano Bishop, parang kaibigan sa kanila, na kapag ang isang bisita mo ay hindi mo naprotektahan. Oo, Sa pananagot. Muslim Bishop, sa Muslim, halimbawa, Oo. may bisita ako. Hanggat nasa bahay mo yan. Makaway mo. Oo. Pag nasa bisita ko, hindi mo siya pwede pakialam. Oo. Sa bisita. Hanggang nandun sa area ng ano ng tao. Yun. Vicinity mo. Bakod mo, halimbawa. Oo. Sila. O, punta sa bahay ko. Hanggat dahil sa akin galing yan, bisita ko yan, Mm. hindi mo siya pwedeng pakialaman. Kailangan makalabas muna siya ng bagong bisita. Yun. Pwede na pakialaman. Regardless ng gano'n ng mga Muslim. May mga ganyang ano. Di ba may napag-aralan tayo dito nakaraan na parang may pinatay yung isang ano? Tapos wala na nandun siya sa lugar na yun, hindi siya gagawin ng mga ano. Merong ano yun. Pero, Yung... diba, ang Muslim meron yung place of shooting. Yung mga ano yun, yung kumbaga sa ano taguan ng mga nakagawa ng krimen. Kapag ikaw ay nakadisgrasya, Oo. nakakapag sa lugar na yun. Kahit makakapit ka lang sa ano, sa tolda, hindi ka na napakialam. Depende rin sa krimen na nagawa mo. Kung ang nagawa mo ay hindi mo sinasadya, napatay mo, hindi mo sinasadya, o kaya pinagtanggol mo lang yung sarili mo, tatakbo ka doon sa ano na yon, sa lugar na yon. At pagka habang nandoon ka at buhay yung
priest doon, yung sacerdote doon, sila yung magbabaprotection sa iyo. Hindi po pwedeng puntahan ng mga kamag-anak. Hindi ka pwedeng puntahan doon para patayin. Puti, patayin. Oo. Oh, pero kung sinadya mo, pinlano mo, eh yung sacerdote na mismo ang siyang magbibigay sa iyo sa mga kamag-anak. So, ganun yung ano doon. Meron ding case-to-case basis yun. Okay. Angels are spiritual beings. Number 2 na ba tayo? Hanggang sinabi siya, sabi, Angels are apparently pretty spectacular beings. Pretty. Oh, maganda, pretty. Spectacular beings. Talagang ibang klase yung kagandahan yan. Lahat yan. Kaya walang angels na ano na may sungay. Literal ah. Gawa lang nila dito. No, gawa lang, yung katang-isip lang 'yun. Pretty spirit ano eh, sabi nga eh. The first words out of their mouth when they appear to men is usually fear not. Oh, ang unang salita daw pagka nagpakita sa tao, yung mga angels, sasabihin nila, fear not. No? Kalma. Parang ganun eh. Luke 1:13 and Luke 1:30. So, ang sabi po diyan, but the angel said to him, do not be afraid, Zacarias, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear a son, and you shall call his name John. Luke 1:13. Basa nga po 1:30 ng Luke. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat maging kalugod-lugod ka sa Diyos. So, si Maria naman ang ano, no? Huwag kang matakot, no? Sinabi ng angel, Mary, huwag kang matakot. Dito naman si Zacarias, do not be afraid. So, ano yun? Bakit? Ano? Bakit huwag kang matakot? Ano ibig sabihin noon? Kasi di siya, parang naman yung pagkasalita pag-ilimante, parang sundo yan eh. Oh, Kasi parang may gagawin siya sa'yo kapag dalawa lang ang po pwede, no? hindi, ang patayin ka, Patayin pag hindi natuwa sa'yo. or Pag natuwa sa'yo, bibigay, ibibigay. bless ka. Dalawa lang Pagpalain ka. O pagpalain ka. Kaya nga eh. Saan pakita yan? Hindi. So, kaya pag narinig mo sa kanila yon, sinabi, do not be afraid. Oh, Tuwa ka. matuwa ka. Oh. Pero walang connection sa mukha. Sa presensya, di ba? Sa presensya niya. Sabihin ko siya, pero ang nananaangkin. Hindi. Sabi, susubo kasi ang Diyos yun. Halimbawa, Hindi, pag kayo pasaway. Sinubo siya ang angel, dalawa lang yun, ang kamatayin ka o pagpapalain ka. Dalawa lang ito pag sinubo ng Diyos. Yun nga. Kaya, kasi, di ba, meron bang ano, si kamatayan, may angel din ba si kamatayan? Wala naman, ano? Sa ano lang yan, ano? Kwento pa rin yun, ano? Yung dumadalaw, yung bumibisita yung, pag bumibisita yung angel, no? Angel of death, meron. Nasabi lang yung of death daw yun. Di ba? Tagasundo, kamatayan. Katang-isip ang dito. Katang isip lang, yung mga ganoon. So, apparently pretty spectacular beings. Kaya fear not. No? Number 3, angels are limited by space and time. Even though they are spiritual in nature. Oh. Basa nga po, Daniel chapter 10, verse 12 hanggang 13. Ano sinasabi doon? Daniel Hindi lang. 10, verse 10 to 14.
Nagtuloy na ako rito upang ipaliwanag kung ano ang mangyayari sa inyong mga kababayan pagdating ng araw. Ang nakita kong pangitain ay tungkol sa ay tungkol sa hinaharap. Ano yan? Binasa mo, Daniel 10:14. 10:14. 10 to 14. 10 Oh, hanggang 14. basahin ko. Then he said to me, "Do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and humble yourself before your God, your words were heard. No? And I have come because of your words. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days, and behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone where with the king of Persia." So, ano siya, no? Kumbaga sa nabalam. No? Buti na lang may tulong ni ano. Sino tumulong? Si Angel Michael. Sino ito, ano ito? Di ba ano siya? Si Gabriel ba ito? Sinong angel ito? Sige. Angel Gabriel. Bibigyan na kayo din. Oh. Si Michael yung tumulong eh. Di ba? Sabi rin, and Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone where with the king of Persia. Oh. Sino tinulungan? Si Daniel ba? Di ba nagpipray si Daniel? Ano yung prayer ni Daniel? Yung prayer niya may tugon na eh, no? Sino yung ano, merong nagdadala ng katugunan ng prayer ni Daniel? Ha? Daniel chapter 10. Tingnan nga natin kung sino tong angel na ito na tinulungan ni Michael. Tumigil ito, sinigil ang kanya ito eh. Angel ba? Tumigil eh, Miguel po, Miguel. Si Miguel tsaka si Michael. Sa English po, Michael nakalagay. Pero dito sa Tagalog, Miguel. Oo nga, si Miguel nga. Yun ang tumulong, di ba? Opo. Oh, sino nga yung tinulungan? King of Persia. Oh. Di ba sa ano, yung King of Persia ba ang tinulungan? O doon siya sa Persia na ano? Na Tenga. Kasi yung mga prinsipyo na pare ng Persia, nakipagpunyagi sa akin sa dalawang isang araw. Tingnan natin context kung sino yan. Para maging malinaw. Saan kaya natin umpisaan ang basa? Verse 1 nga, para ano? 10:1. In the year of Cyrus, king of Persia, yeah, a message was revealed to Daniel, who was named Belshazzar. And the message was true and one of great conflict. But he understood the message and had an understanding of the vision. In those days, I, Daniel, had been mournings for 3 entire weeks. 3 linggo. No. I did not eat any tasty food, nor did meat or wine enter my mouth. Fasting talaga, no? Nor did I use any ointment at all until the entire 3 weeks were completed. On the 24th day of the first month, while I was by the bank of the great river, that is the Tigris, I lifted my eyes and looked, and behold, there was a certain man dressed in linen, whose waist was girded with a belt of pure gold of Upas. His body was like beryl, his face had the appearance of lightning, his eyes were like flaming torches,
his arms and feet like the gleam of polished bronze, and the sound of the swords like the sound of a tumult. Now Daniel alone saw the vision, while the men who were with me did not see the vision. Nevertheless, a great dread fell on them, and they ran away to hide themselves. So I was left alone and saw this great vision, yet no strength was left in me, for my natural color turned to a deadly or deathly pallor, and I retained to strength. But I heard the sound of his words, and as soon as I heard the sound of his voice, I fell in a deep sleep on my face with my face to the ground. Oh, verse 10. Yun na. Then behold, a hand touched me and set me trembling on my hands and knees. He said to me, O Daniel, man of high esteem, understand the words that I am about to tell you, and stand upright, for I have now been sent to you. And when had these words to me, I stood trembling. Then he said to me, do not be afraid, Daniel, for from the first day that you set your heart on understanding this, and on humbling yourselves before your God, your words were heard, and I have come to respond to your words. Sino yun? I have come to respond to your words. Sino yun? Sino yun? King of Persia? Anong verse of Bishop? Ay, ano yun? Verse 12 na ako eh. Verse 13. But the prince of the kingdom of Persia was withstanding for me. Sabi no, ang problema, may response na nga eh. Di ba? May tugon na. Kaya lang, hindi natin matukoy kung sino yung nagsasalita rito eh. Sa verse 12, di ba? Basa nga po verse 12, 10, 12. Who's talking? Kaya sinabi niya sa akin, huwag ka matakot, Daniel, sapagkat mula ng unang araw na yung ilaga ang iyong puso sa makaunawa at magpakapapa sa harap ng Diyos sa iyong salita, hindi sa ako'y Hindi pa rin natukoy kung sino, no? Angels na Bishop. Angels. Angels. Kaya nga, angels, hindi si Gabriel. Hindi. Pero dito sa may binantik, Miguel eh. Michael, Ang binanggit na pangalan, Michael, yung nag-ayuda o yung di ba? Tumulong. Di ba? Tanong mo kay AI, sino 'yon? Who's talking? In Daniel chapter 10 verse 12. Kasi sabi nito, isang kamay ang nandito sa akin. Oh. Ayun sa akin yung tuhod at mga palad ng aking. At ako'y napalito, alam-alam sa inyo sa salita, sabi rito. Sabi niya. Sa verse 12, last sentence, ako'y napalito, alam-alam sa inyo mga salita. Then he said to me, di ba? Do not be afraid, Daniel, for from the first day, nung unang araw pa lang di ba? That you set your heart or understanding this, and on humbling yourself before your God, your words were heard, and I have come in response to your words. I have come in response to your words. Pero sabi nga, ito yung hadlang may hadlang sa verse 13, di ba? But the prince of the kingdom of Persia was withstanding for me 21 days. No? Ito yung humadlang, no? Yung prince of the kingdom of Persia. Di ba? Kaya nung humahadlang itong prince of the kingdom of Persia, and behold, sabi roon, no? What happened? Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left there with the kings of Persia. O, check nyo na lang yun kung sino yun. Kung si Gabriel man yun, o isang ibang angel,
Pero parang intindi ko siya si Gabriel yun eh. No? Kasi si Miguel yung parang tumulong eh. Tapos ang, di ba, yung request, yung prayer request ni Daniel, approved na eh. Dadalhin na eh. Ito na yung katugunan eh. Pero hinadlangan ng Prince ng Persia. For 21 days, di ba? Sabi nung 21 days, oh. Kaya, habang humahadlang naman tong ano ng Persia, tumulong naman si Michael. Same angel lang siya. Ha? Same angel lang. Oh, angel din, ano? Oh, yung ano. Walang sinabi ko siya. Oh, hindi lang binanggit ko sino yun. Oh, tsaka check na lang natin mamaya. Kung sino. Ang tumulong si Michael. Ang tinulungan, ang humadlang, Prince of Persia. For 21 days. Okay? Letter C. Angels are immortal. Immortal. Luke 20:36. Ano sabi po? Pag sinabing immortal, ano ibig sabihin? Hindi mamatay. Walang kamatayan? Luke 20. Hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos dahil sila'y napagbilang sa mga muling binuhay. Okay. Yung tao, immortal din ba? Ang tao, mortal. Pero dati may panahon na magiging immortal din ang tao. Sinabi niyo siya. Yan, di ba? Sabi rin, no? Sino yun yung magiging immortal? Yung mga ano, Mga anak ng Diyos. Lahat ba ng tao magiging immortal? ay hindi siya. Yung mga ano na, yung mga believers lang na. Believers lang ang magiging immortal. Ay, yung unbeliever, hindi magiging immortal. Ang gawin siya, sabi nila, Pag sinabing immortal pa rin. immortal, walang hanggan na yun, eh, walang katapusan. Immortal, doon sa impyerno. Yun know, immortal, ang unbeliever going to hell. Tama ba? Kasi Bishop, ang taong mamatay din nasa hell niya. Nasa hell, pero wala pa sa living fire. Nasa mapupunta ng hell, di ba? At eternal na sila susunugin doon. Meron bang katapusan ng pagsunog sa kanila? Si Bishop, Malulusaw sila? Meron ko Bishop narinig na teaching na yun daw tao, kapag nilagay doon sa living fire, totally dead siya, sabihin, finish na. No, may mga ganun turo. Ibig sabihin, kung finish ka na, Kasi ang ganun kasi yun, ganito, kung paano ang tao namamatay sa physical body, end of journey. oh, sa Tapos yun, spiritual second aspect, death. Oh. pag sinunog, Second, wala na. patay na, wala na. Parang ganun. Tunaw na, wala nang... Wala na, wala na. Hmm. Kasi Yun ba? Sabi nila parang daw sa angels lang yun eh. Yun ang ano nila. Oh, yun ang ano, no. Sabi kasi ng Panginoon, nabasa ko din siya. Ay, ibig sabihin, may katapusan ng paghihirap. Sabi ron, huwag mong katakutan kung mapatay ng Oh, katawan. ng katawan. Kundi Kung mapatay ng katawan, kundi ang pumapatay ng ng kaluluwa sa impyerno. Espiritu sa impyerno. Oo. Ano kasi pagpatay? Pag sinabi pagpatay, unconscious na rin ang kaluluwa. Unconscious na rin yung immortal ng tao. Kung titingnan mo, Bishop, kung i-compare dun sa unang kamatay na, unconscious siya, wala talaga eh. Oo. Yung literal din. So, Eh, bakit sasabihin? Sabi ng, ano, at sila'y parurusahan, araw at gabi, walang kahanggan, walang katapusan. Day and night, forever and ever. Oh. Paano magkakaroon ng tinatawag na end of, ano, immortality? Di ba pinagsabihan lang yata doon na day and night, yung false prophet, the old serpent, and Okay, kaya kailangan mong, ano yun? yun lang naman paso, yun lang naman yata sinabihan doon na ano eh. Ay di napakapalad din pala ng mga taong wicked. Matatapos din naman pala eh. Meron palang hangganan eh. Wala
Ha? Hindi kasi doon, Wala po kang ganong Bishop, doon kayo sa ano, Oh, doon kayo sa ano, ang sabi ko pumapatay ng takot sa sa impyerno. So, ngayon, pinalintulan niya kasi doon sa ano eh, sa katawan eh. Oo. So, kasi namamatay, nabubulok yun. Ayun nga, yun ang issue na yun eh, no? Oo. Kasi yung sinabi kasi doon na parusahan day and night kasi, yung ano yung alam ko Bishop, doon sa ano lang kung nabasa yun eh. Sa, ano yan, doon sa ano, sa chapter sa ano, the Book of Revelation. Yung sasabi, the old serpent, tinapon sa dagat-dagatan ko yung old serpent, ano yun, the false prophet, and ano yun siya, the devil ba, o the dragon, pala. Dragon. Oh, ito yung verse 8 ng pahayag. 21:8. But for the cowardly and unbelieving and abominable and murderers and immoral persons and sorcerers and idolaters and all the liars, their part will be in the lake of fire, the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. Yun ang sabi ng, Oo. sabi ng Lipisa, second death lang. Yun ang, ibig sabihin, yun ang second death. Oh. Then, sa Revelation chapter 20, ang sinumulang sus pangalan ng mga, tinapos sa dagat, this is the second death. The verses. Ano yung first death? Ano yung unang kamatayan? Yung human form. Kamatayan ng katawan. Physical death. Physical death. So, ay yung ano, yung second death, Yun pa rin. kamatayan ng alin? Wala na, patay din talaga. Ibig sabihin, patay na, wala na, maglaho na. O ganun. Yun ba yung tinuturo ng Bible, di ba? So, Kasi siya, hanapin natin yung ano, yung versikulo na isa yung sabi nga, toro sa day and night. ano na? Ano, Revelation ano yun eh. Ano po sa angels yun eh. Sa false prophet, sa matandang ahas. Okay. Anong talata? Hindi ko nga matandaan Bishop kung saan talata yun eh. Yung sinabi na yun eh. Nalaan ko lang. So, dito muna sa 2011 ng ano ng Revelation. Then I saw great white throne and him who sat upon it, from whose presence earth and heaven fled away, and no place was found it for them. And I saw the dead, ito, the great and the small, standing before the throne, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged from the things which were written in the books according to their deeds. And the sea gave up the dead which were in it, and the dead and Hades gave up the dead which were in them. They were judged, every one of them, according to their deeds. So, then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, was thrown into the lake of fire. Hindi na tinukoy, no? Tapos sumunod na pangitain naman yung new heaven and new earth. Yung mga hindi na nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Bishop, natatandaan mo ba yun, ano? Natatandaan yung nabasa natin na at ang matandang ahas, at ang muskulang propeta, at ang dragon, Oo. ay binulid sa lake of fire upang parusahan araw at gabi. Oo. Anong doon eh? So, Yun ang ilang nanonood ko sa angels. anong talata? Yun nga Bishop eh, hindi ko matandaan sa talata yun. Basta nabasa ko eh. Ay, ano pala ito? Ano binabasa ko? Okay, balikan natin yan. Kasi sabi sa ano, 2 Thessalonians 1:9, sila'y paparusahan ng walang hanggang pagkapahamak at may hiwalay sa presensya ng Panginoon. Anong talata? 2 Thessalonians 1:9. 1:9, 2 Thessalonians chapter 1 verse 9. Okay, ito tingnan natin ha. Ito sabi roon. This will pay the penalty of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His power. 2 Thessalonians 1:9. Tama rin eh. Meron din Sabi, kasi Bishop Ernest, Ah. kasi instruct, pagkawasak ito eh.
Pag sabi Okay. nawasak, nawala. From mula sa solid one, mula sa isang madidisperse ka nawala eh. Ibig sabihin ng pagkawasak. Pero hanggang kaparusahan. Sabi sa sa Matthew 25:46, at ang mga ito ay mapaparoon sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit ang mga matuwid ay sa buhay. Ay, Matthew 25:46. So, sino raw yung mapupunta sa walang hanggang kaparusahan? So, may ibig sabihin, ang parusa walang hanggan. No limit, walang katapusan. Diba? Walang hanggan eh. Eternal. So, yung everlasting, kasi yung everlasting punishment kasi, yung natawag natin, sabi natin paruwa sa mga tao, hindi tumupad sa Diyos. Pero pag sabi everlasting punishment, pagka patay ka doon, punishment ko na everlasting yun. Sabi rito, this will go away into eternal punishment. Okay, kasi eternal punishment eh. Pag sinabi eternal, walang hanggan. Walang hanggang parusa, eternal nga eh. Yung punishment, eternal. Ang parusa kasi ng bishop is, mamatay ka eh. Yan ang eternal punishment. Hindi. Everlasting punishment, mamatay. Yun nga yung eternal punishment, ibubulit ka sa lawang apoy na naglalagablab na asupre. Hindi sinabi ro na mamamatay ka doon sa lawang apoy na... Kasi pag namatay ka doon, di tapos na. Yung bishop yun ang... Oo, di ba? Isa sa mga teaching na narinig ko dati. Na pag pinapun ka doon is totally Dissolve ka na. destruction talaga. Tapos ka na. Destruction ka doon sa Hindi. Ang pakahulugan na doon sa everlasting destruction. Eternal punishment. Eternal punishment. Para bang habang buhay ka ng patay, parang gano'n. Everlasting kang patay, hindi ka na mabubuhay. Totoo naman din yun. Yun ang narintulan kasi Bishop. Yun Yung nga. sa spirit tama, sa kaluluwa, ganun yung kahit ko yung sinasabi nila. Yung everlasting punishment, ibig sabihin, is death talaga. Wala talaga yan. Pag sinabing death, pag sinabing second death, Kasi meron first death at second death. Ang second death ang sasabi, ang unang kamatayan, yung kapag kamatay ng katawan. Diba? And actually, pati yung katawan na namatay, Kung sinabi walang hanggang kamatayan, ibig sabihin nun, hindi ka naman mabubuhay, patay ka talaga. Kung sa tao buhay ka bitin. Paparusahan ka, mamatay ang tao, walang hanggang kamatayan. Ay, hindi sa mabubuhay. So, yung term na ginamit, everlasting destruction. everlasting, eternal punishment nga eh. Katulad halimbawa yung tao namatay, yung tao, di ba? Unbeliever ka. Pag namatay yung tao na hindi mananampalataya, darating ang panahon dito sa pahayag, iluluwa siya ng sementeryo eh. Bibigyan siya ng panibagong ng immortal body rin eh. Di ba? Kahit sa dagat na namatay eh, iluluwa ng dagat. Nasa Hades, iluluwa ng Hades. Di ba? Bibigyan ng immortal body. Pinapakita lang doon na yung kung saan ka namatay, kasi kaya sa dagat kasi hindi ka naibibig. Nagkahiwa-hiwalay yung katawan mo eh. Oo, sa dagat. Wala namang imposible sa Panginoon na. Pati, kung ano pa man, yun ang sabihin, iluluwa ka sabihin. Yun nga, iluluwa. Bigyan ng immortal body. Kung ka namatay, sabihin, iano ka ulit. Bibigyan ko ulit ng panibagong katawan na... Ngayon, yun ang pupunta sa impyerno. Hindi ka bibigyan ng bagong katawan, yung dating katawan mo? Yung dating katawan mo ang bibigyan ang anhen? Kaya siya nagiging bago. May pagkakaiba doon sa bago na bibigay sa atin. Hindi yung dati. Iba na ang katawan yun. Yung katawan nila, yun pa rin yung katawan nila, pero hindi panglangit eh. Immortal na. Ang tawag doon immortal. Kung daw makasalanan ka na namatay ka, yung katawan mo na yun, buhay na katawan, yun ang pupunta sa impyerno. Yun ang magbubusa. Sabihin, Hindi, katawan pa rin tayo. Kasi di ba Bishop, mayroong example lang sa'yo sa Lucas chapter 16. Alam Yung ko mayaman na na patay. Mayaman. Oo. Yung namatay, sabi niya, naghihirap ako sa init na ito. Alin? Wala pa yung sa lake of fire. Wala pa yon. Hades pa lang yon. Hades. Hades ng pagdurusa. Yun, kapag yung kanyang
katawan niya, kasamahin ulit yun, para ibulis mo ng tagahan ako. Oh. So iba na iba yung ano, iba yung Hades ng pagdurusa. Pero doon pa lang parang impyerno na rin kasi nakakaranas na siya ng ano init eh. Pero hindi katawan lupa niya nakakaranas ng init doon. Hindi siya. Yung kaluluwa niya. Kaluluwa niya. Oo. Pero datay mas ka, masabi doon, yung Hades, luluwa din siya. Oo. Sabihin, yung tao doon, Yung tao naman, physical naman na namatay. yung bodies niya, Luluwa. bubulit yun, Bigyan ng immortal body. aarap siya sa Diyos, Oo. tapos yung pangalan niya, doon wala doon, Tapos na sa Lake of Fire. Yun ang final destination. Lake of Fire. Pag tinapon ka doon, Eternal ka na doon. sabi ko wala. Di ba? Ang tawag doon, pag napunta ka doon, eternal punishment. Sa ibang salita naman, second death, pangalawang kamatayan. No, yun ang magiging resulta. Okay. Saan na tayo dito? Immortal, ano? Created sa basa. Kasi angel. Letter C, angels are immortal. Therefore, once they are created, they never cease to exist. They are not eternal as God is because they did not have a point of origin. No? Hindi na sila eternal, no? Katulad ng Diyos, no po. Kasi meron po silang pasimula o meron silang pinagmulan. They are included as created beings. Okay? Basa Luke 20:35 to 36. Bishop Luke 20:35 to 36. 20:35. Sabi? But they which shall be encountered worthy to obtain the throne and the resurrection neither Mary nor our children in Mary. Neither can they die anymore, for they are equal unto the angels, are the children of God, meaning the children of the resurrection. Not that the dead are raised on the Moses told of the mash, when he called it the Lord of God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. Hanggang 36 lang ha, sis. Ah, Sabi lang, but those who are counted worthy to attain that age and the resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage, nor can they die anymore. Oh. Nor can they die anymore. Bakit? For they are equal to the angels and are sons of God, being sons of the resurrection. So, hindi na raw mamamatay. Diba? Sino hindi mamamatay? Yung mga anghel, ay mga buhay na maguli. Mga nabuhay na maguli. Diba? O, makakatulad na raw sila sa mga angels o yung sons of God. Okay? Letter D, angels have all of the elements personality. Ang mga angels, meron din tatawag na personality, elements of personality. Ano-ano yon mga elements of personality? Una, ang angel daw po, they have intellect. 1 Peter 1:12. Basa. Personality, letter D. intellect Number 1, they have intellect. Basa nga po 1:12 ng unang Pedro. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita.
sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sinugo mula sa langit, maging ang mga anghel sa langit ay nanabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. Amen. So, to them it was revealed that not to themselves, but to us, they were ministering the things which now have been reported to you through those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, things which angels desire to look into. Pangalawa, letter A, in intellect, they are superior to man. Oh, mas matalino sila sa tao. Di ba? Mas superior sila sa tao. 2 Samuel 14:17. Second Samuel 14:17. Nang magkagayoy sinabi ng iyong lingkod, sinasamo ko sa iyo ng salita ng aking Panginoon na hari ay sa ika-aaliw sapagkat kung paano ang anghel ng Diyos ay gayon ang aking Panginoon na hari na magbibini-bini ng mabuti at masama at ang Panginoon iyong Diyos ay sumainyo nawa. Amen. So, sabi doon, for as an angel of God, so is my Lord, the King in discerning good and evil. So may paghahambing katulad daw ng mga angel of God, ganyan din yung aking Panginoon. Sabi doon, no? Meron siya tinatawag na discerning good and evil. Anong implikasyon? The implication in these verses is that the King has tapped into higher knowledge just as that of the angels. So, merong talaga superior to man. May higher knowledge. Letter B, in intellect, they are inferior to God. Inferior. I-N-F-E-R-I-O-R. Inferior to God. So, Matthew 24:36. Sabi doon, but of that day and that hour, no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. Amen? So, sa intellect, ano na po ang kaibahan sa tao? Ng angels? What are the difference in connection to intellect? To compare with man or human being? Higher knowledge. Ha? They has a higher knowledge. So, superior sila. Tama ba? Pero limitado pa. May higher knowledge. Tama. Mas higher ang knowledge nila. Superior ang angel sa human being. Oh. To compare with God. Limitado lang sila. Ha? Limitado. Oh. Unlimited knowledge. So, inferior ang tawag doon. Di ba? Hindi sila katulad ng Diyos. Di ba? I-N po ba mo siya o I-N? I-N. Inferior. I-N-F-E-R-I-O-R. Inferior sila kay Lord, sa God. Ibig sabihin, mas mababa ng dihamak, no? Yung kanilang intellect. Although, mas intellected sila sa tao. Diba? Superior naman sila sa tao. Number 2, they have emotions. Yung mga angels pala, may mga emotions, di ba? Job 37:38-7, 1 Peter 1:12. Bakit? Because angels rejoice when sinners repent. May emotion, di ba? Ang mga anghel daw po ay
nagagalak. Kailan nagagalak ang mga angels? Pag merong isang masamang tao na nagsisisi at nagbabalik loob sa Diyos. Amen? Kaya ang tanong, kailan natin napatuwa ang Diyos? Kailan natuwa ang Diyos sa atin? Di ba? Kailangan natin nabigyan ng kagalakan ng Diyos. Nabibigyan natin ng kagalakan ng Panginoon, o mga angels na rin, of course, natutuwa sila pagka merong isang sinner na nagbalik loob sa Panginoon. Kaya dapat pagka nag-anniversary, no? Di ba? Marami tayong madadalang mga kaluluwa para matuwa ang langit, dumagundong ang langit. Di ba? Eh kung ikaw pa rin ang nagpupunta mag-isa, dadagundong ba yung langit? Tatuwa? Walang problema. No problem with yung observing yung celebration ng anniversary. Pero pinakamahalaga sa anniversary, yung makapagdala tayo ng mga kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Amen? So, they have emotions. Sabi nga ng Job 38:7, when the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. Morning stars. Hindi lang sinabi rito, di ba? Yung morning star, nakatukoy ba ito kay Satanas? Is it referring only to Satan? Hindi siya. Di ba si Kristo bright morning star? Si Satanas, tinawag siyang morning star. Ano din doon? Ano pagkakaibang bright mo sa morning star? Iba yung bright. Yung bright sa morning. Bright morning star at saka morning star. Ano to? Mas malaki to. Mas maliwanag na bituin to eh. Itong Eh, morning star kasi parang pinakamalaking bituin lang to. Kaya iba, nagkamali na interpretasyon. Sinabi nila, magkapatid si Kristo at saka si Lucifer. Kasi parehong morning star. Di ba Bishop, hindi naman tinawag na bright morning star sa Satanas? Si Christ? Hindi, sa Satanas. Hindi siya tinawag na bright. Hindi siya tinawag na bright morning star. Tinawag siyang morning star. Pero si Christ, bright morning star. Bright morning star. Oo, bright morning star. Sa taas, guys. Magkapatid nga. Panganay. Pero yung mga angels, tinawag silang mga morning stars. Kaya nga, plural eh. Sa Job 38:7, when the morning stars sang together. Ibig sabihin lahat ng angels, tinawag na morning stars. So, all the morning stars sang together. Make choir. Tama ba? Gano'n kaya kaganda yung mga boses niyan, ano? Di ba? Narinig mo yan, di ba? Oo, no? When they were sung together, no? All the morning star. Tagalog nga po ng 38:7 ng Job. Alam maging ano? Ang magsiawit at kasama ang mga bituin pang umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Lahat ng mga bituin sa umaga? Pang-umaga. Pang umaga. Umaga. Bituin pang umaga. Bituing pang umaga. Ilan sila? May bituin pang umaga, may bituin pang gabi. Bituin pang umaga. Bright morning stars eh. No? Sumikat mo ng bituin eh, yung literal na bituin. Tingnan natin dito sa NASB. Job 38:7. Ang mga bituin, noong umagang iyon, ang mga bituin nag-awitan at mga nilalang sa langit sa tukod. Nang umagang iyon. Ito magkaibang ano. Ng umagang iyon, ang mga bituin nag-awitan sa mga Sabi dito, no, 38:7, when the morning stars sang together. And all the sons of God shouted for joy. Kasi Bishop sa Tagalog, yun naman morning star naman. Yung morning star taga sa Tagalog, yun daw bituin sa madaling araw.
Oh, di ba meron, no? Meron na yun, tawag sila eh. Alam ng lola ko, ito ako. Yan. Yun kasi, meron kasi bishop na parang dito eh, na pag madaling araw wala siya makikita. Oo. Parang mas malaki siya eh. Paggabi wala siya eh. Oo. Tapos, pagdating madaling araw, kung saan ka nakaharap, diba, bintana mo, dyan ka nakaharap. Andiyan yung mga bituin. Kung lagi man dyan sa tapat ng bintana. Yung bituin na yun, nilitaw sa madaling araw lang, pag umaga. Yun ang ano ng lola ko. May bulalakaw pa eh, no? Kaya, Ano eh, may bulalakaw, dato'y bulalakaw. Kaya sa ano, balik din po siya sabi ng lola ko, morning star o yung bituin pag umaga. Pag madaling araw. So, marami rin sila, di ba? When the morning stars sang together, what happened? When the morning stars sang together, sabi ng kasunod doon, yung mga sons of God naman shouted for joy. Di ba? They were shouted for joy. Hindi kayo mga morning star yan, kahit isa sa tawag sa mga leading angels. Pwede rin po kasi may mga nilalap sa langit. Hindi, yung morning star ba? Hindi kaya ba sa ang ibig sabihin ng morning star yung mga ranking angels? Oh. Yun nga. Morning stars. Literal bang stars? Parang gano'n, no? O ito yung mga angels din ito. Angels. So, plural. Madami. Kasi may SF. Morning stars. Oh. At meron ding taguri diyan kay Satanas eh, di ba? Tinawag din siyang morning stars eh. Morning star, di ba? Morning star lang siya. Oh. Yun nga. One of the morning stars. So, si Kristo tinawag naman bright morning star. Walang bright morning stars. Oh. Bright morning star. Sige. Number 3, they have a will. Will. Isaiah 14, verse 12 to 15. 14 verse 12. How you have fallen from heaven, O star of the morning. Oh, ito na. Di ba? Star of the morning, fallen from heaven, son of the dawn. Ano to? Anak ng ano? Anak ng bukang liwayway. Di ba? You have been cut down to the earth. You have weakened the nations. But you said in your heart, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. Matindi, no? Ano sabi niya sa kanyang puso? Aakyat ako sa langit. No? Magtatayo ako ng trono. Saan? Diba? Sa ano, above the stars of the God eh. Sabi ko, no? Oo. Matindi, no? And I will sit on the mount of assembly in the recess of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself like the Most High. Oh. Gagawin niya rin sarili niya katulad ng papantay. Gusto pumantay sa Diyos. Ano? I will ascend. No? Verse 14. To the above, to the heights of the clouds. And I will make myself like the Most High. Talagang gusto niya maging katulad ng Diyos, ano? Yan ang matinding ano yun. Kaya meron siyang will. Di ba? Satan's will. Di ba? Merong man's will. Di ba? O other person's will. Dapat God's will. Yun pong mangyari, di ba? Yun ang masunod. Kaya merong mga four wheels. How about 2 Peter 2:4?
Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 4. Sapagkat kung Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasalang mga yaon, kundi siya'y inulit sa impyerno at inulong sa hukay ng kaniliman upang ilaan sa paghukom. Okay. Nakalaal sa paghukom. Nakakulong na? Di ba? Itinulong sa hukay ng kaniliman. Ginapos. Oh. Ang sabi sa ano man, kings of darkness eh. Para kadena, yung kings kadena. Dito naman. Okay, NASB, 2 Peter 2:4. For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to pits of darkness, reserved for judgment. O, nakakulong na siya. Nasa impyerno na sila no? Tapos waiting for for judgment. No? Yung paghuhukom talaga. Pero nahukuman na. Nasa hell na nga Verse 5, and did not spare the ancient world, but preserved Noah, a preacher of righteousness, with 7 others, when he brought a flood upon the world of the ungodly. So, sabi nga, Satan was an angel who exerted his will. It was because he had a will that he could fall away. How about Jude 6? At ang anghel na hindi na nag-ingat ng kailang sariling pamunuan, kundi iniwan ng kailang sariling tahanan, ay iningatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Di ba? Oh. And angels who did not keep their own domain but abandoned their proper abode, he has kept in eternal bonds under darkness for the judgment of the great day. No? Sino ito? Mga paparusahan. Yung mga nasa langit dati. Yung sumama kay Taning, kay Lucifer. Iniwan yung dati nilang kalalagayan. Di ba? So, okay. Ano yung mga pinag-usapan natin about angels? In connection to the nature of angels, angels are created beings. Amen? Kasama sila sa nilikha. Oh. Pangalawa, angels are spiritual beings. Pangatlo, angels are immortal. O, ibig sabihin, pag immortal, hindi mamamatay. Tama ba? O. Ibig sabihin, pag napunta na impyerno sa lake of fire, hindi pa rin mamamatay. Immortal nga Diba? Letter D, angels have all of the elements of personality. Yung mga angels. At included, number 1, they have intellect. And number 2, they have emotions. May pakiramdam. No? Pwede mag-rejoice. Diba? Pwede malungkot. Siyempre, bahagi ng emotion yan. At meron silang will. They have a will. No? So, yung angels ng darkness at saka angels ng righteous, yung magkaiba sila ng will. Diba? Yung mga darkness angels, ang will nila, mapapurihan si Satanas. Pero yung mga mabubuting mga angels na natili doon sa presensya ng Panginoon, mapapurihan ng Diyos. Sumunod sa Panginoon Diyos. Diba? May mga gampanin sila. At sa pag-aaral natin, isa sa gampanin po ng mga angels from heaven, diba? Yung good angels, they are ministering spirits. Amen?
Nagmi-minister sila doon sa mga maliligtas. Amen? So, yun ang mga gampanin lang po nila. So, klaro na po. Hindi po creator ang angels. No? Ang angels included as created beings. Ano pa? Natutunan nyo about angels? Oh, anybody? Will. Ha? Meron silang will. No? Meron silang intellect. Meron silang emotions. Yung tatlong bagay yun, ano? Intellect, emotions, and will. So, Hindi na kayang magparami. yun, hindi sila po pwede procreation, magparami. Oh, at hindi na madadagdagan ng angels. Amen? Hindi pwede maging angels sa mga bata na matay. Wala po sa Bible yun. Diba? Ang angels, hindi sila pwedeng parami, sila dadami. Pero kung gagawa nyo siya ng another angel, pwede. Kung Kung gagawa nyo siya ng another angel, pwede. gagawa sila another angel. Ang Diyos. Ang Diyos. Nasa kanya na yun. Pero hindi na, yun tama sila. Pwede silang, ang Diyos lang pwedeng gumawa. Ang anghel, hindi sila pwedeng mag-refer. Yes. Hindi sila pwedeng, Hindi na sila pwedeng madagdagan. mm, Bawa, hindi ka sila ng gano'n sila karami, hindi sila madadagdagan. Unless na lang, dadagdagan sila kung gusto ang gagawin, dadagdagan sila. oo. Kung gusto ni Lord. Gusto ni Lord. Oo. Pero, magdadagdag pa ba ang Lord? Yan ang tanong. Depende. Diba? Siguro, baka pinagtay niya yung mga tinapon. Oo, prerogative na lang ni Lord yun, pero wala na sa Bible yun. Diba? Oo. Kaya nga ba si pwede ko, pwede hindi yun. Okay, that's all. Pag-usapan natin sa susunod yung some other things need to know about angels. Yan. Yan. Kailangan natin makilala rin, talagang needed to know about angels. So, thank you po sa mga nasa online. Maraming salamat po. Yeah, Salamat thank din you po, po. Bishop. Good evening. No classes po sa Saturday. Bishop, Salamat po. Saan ano mga Bishop, isend daw po ni Pastor Edwin yung amin sa Gcash mo ulit. Okay, sige po. Thank you. Bishop, Kahapon dalawa at sa saka akin. yun. Dalawa. Yung Tuesday, tsaka